Alam naman po nating lahat na si Binance ang isa sa pinakamalaking cryptocurrency exchanges sa buong mundo. Marami sa atin ang umaasa dito para sa ating crypto trading at investments. Pero ngayon, may isa pong kontrobersyal na issue na kinakarap si Binance kaugnay po ng posibleng paglista ng Pi Network or ang Pi Coin. Kahit na 85% ng mga bumoto ay sumusuporta sa listing na ito, marami pa rin ang nag-aalinlangan at naglalabas ng kanilang mga concerns. Bakit nga ba maraming eksperto ang nagsasabing may peligro ang pagpasok ng Pi Network kay Binance? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang Pi Network at bakit po gustong ilista ito sa Binance? Yan, ang Pi Network ay isa po itong cryptocurrency project na naglalayong gawing accessible ang crypto mining gamit lamang ang isang mobile phone. Maraming Pinoy ang kasali sa project na ito dahil hindi ito nangangailangan ng mahal na mining rigs at malaking kuryente tulad ng Bitcoin mining. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito fully launched sa isang mainnet na may kompletong functionalities. Dahil dito, maraming supporters ang gustong mailista itong si Pi Network kay Binance upang magkaroon ito ng mas mataas na liquidity at mas madaling matrade. Nitong February 17 ay inilabas po ng Binance ang isang community vote para malaman kung dapat nga bang isama ang Pi Network sa kanilang exchange. Umabot na po sa 85% ang mga bumoto at sumusuporta sa listing ng Pi. Isang araw bago po ang inaasahang launching ng mainnet nito, which is ngayon po yan. Bakit may mga kritiko laban sa Pi Network listing? Yan. Or hindi sang-ayon. Kahit na marami pong sumusuporta sa paglista ng Pi Network, hindi lahat ay kumbinsido na ito ay isang magandang hakbang. Isa sa mga pinakamaingay na kritiko ay si Colin Wu, isang kilalang crypto journalist at founder ng Wu Blockchain. Ayon sa kanya ay masyadong mataas daw ang risk ng paglista ni Binance sa mga high-risk tokens tulad ng Pi Network. Nabanggit niya na maaring masyadong nakatuon si Binance sa pagpaparami ng traffic at user registrations sa halip na unahin ang security at reputation nito bilang isang nangungunang crypto exchange. Dagdag pa rito, may mga pangamba rin na maaring maapektuhan ang Chinese-speaking community dahil sa pagiging highly fragile nito pagdating sa ganitong klase ng mga project. Ngayon ay ano po ang posisyon ni Binance sa kontrobersiyang ito? Sa kabila ng mga batikos ay dinipensahan naman ni Binance ang kanilang desisyon. Ayon po sa kanila, hindi lahat ng boto ay ituturing na valid. Ang mga boto mula sa ilang bansa o rehiyon tulad po ng mainland China ay hindi isasama sa final count. Ibig sabihin ay kahit na mataas ang porsyento ng boto pabor sa Pi Network, hindi po ito nangangahulugang otomatikong maililista ito kay Binance. Dagdag pa rito, pinaliwanag ng Binance na hindi lamang community votes ang batayan nila sa pagdidesisyon. Ang final listing ng Pi Network ay dadaan pa rin sa masusing internal evaluation kung saan titimbangin ang mga legal na issue, seguridad at potensyal ng project sa market. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Ayan, para sa atin ay may dalawang posibleng senaryo ang maaring mangyari. Una ay kung malilista ang Pi Network kay Binance. Yan, kung pag nangyari ito ay magiging mas madali para sa mga Pi holders na i-trade ang kanilang coins. Magkaroon ito ng mas mataas na liquidity at maaring tumas ang value nito depende sa demand sa market. Magandang balitang ito para sa mga matagal nang nagmamine o nagmimina ng Pi sa kanilang mobile phones. Pangalawa ay kung hindi po ito malilista. Yan, kung hindi po ito malilista ay mananatili ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap ng Pi Network. Maraming investors ang maaari pong mawalan ng gana kung hindi ito agad maipasok sa isang major exchange tulad ni Binance. Maaari rin itong maapektuhan ang tiwala ng mga Pinoy sa project na ito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang desisyon po ni Binance na muling buhayin ang community voting para sa token listing ay isang magandang hakbang upang bigyan ng boses ang mga crypto users. Pero
hindi rin natin maaring baliwalain ang mga risk o panganib na dala ng isang project na hindi pa ganap na napatunayan ang seguridad at saka stability. Kung ikaw po ay isang Pi Network supporter, magandang maghintay muna ng opisyal na announcement at huwag magmadali sa pag-invest, lalo na kung hindi pa malinaw ang regulasyon nito. At kung ikaw naman ay isang crypto trader na naghahanap ng bagong oportunidad, siguraduhin masusing pinag-aaralan ang mga project bago po mag-invest dito. Sa kabuuan, ang pinakamahalaga ay ang pagiging maingat at responsable sa bawat hakbang dito sa mundo ng cryptocurrency. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.